Maaga siyang umalis ng Maynila, maghapon ng biyahe mula Maynila hanggang Baler, kung sa bus sasakay. Minabuti ni Zaira na magkotse na lang. Sinunod niya ang payo ni Andy. Magbakasyon na muna siya, ngunit hindi niya gustong magliwaliw sa ibang bansa. Tsak na hindi rin lang siya mag-enjoy kung mag-isa lang siya. Ayaw din naman niyang umuwi sa Marinduque. Ang mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Tsak iisa lang ang sasabihin ng mga yun. Hayan, hindi ba sinasabi na nga namin sa'yo? Ayaw niya makarinig ng paninisi. Masyado pang sariwa ang sugat sa kanyang puso para dagdagan pa niya yon ng panibagong pait. At sa kabila ng lahat, hindi naman niya magawang pagsisihan ang 7 taon ng pakikisama kay Henry kahit na nauwi lang yun sa wala. Mas pinili niya magpunta kina Rosalie. Matagal-tagal na rin silang hindi nakikita ng kaibigan. Ka-roommate niya si Rosalie nung nag-aaral pa silang dalawa. Ilang beses na rin siyang nagbakasyon sa bahay ng mga ito nung estudyante pa lang sila. Nagtatawagan sila ni Rosalie sa telepono paminsan-minsan at madalas din siyang inaanyayahan nito na magbakasyon sa kanila. Ngunit naging busy siya sa trabaho at kay Henry. Gusto niya sorpresahin ng kaibigan kaya hindi na siya tumawag o sumulat man lang para sabihing magbabakasyon siya. Alam niyang welcome naman siya rito anytime. Mahirap ang daan patungo sa bayan ni na Rosalie. Babagtasin ng mahabang bundok ng Sierra Madre. Bukod sa rough road ay makitid pa at puro kurbada ang daan. Ngunit sa huling pag-uusap nila ni Rosalie sa telepono ay sinabi nito na maganda ng daan papunta sa kanila. Pinaluwangan na yon. Kaya pinangasan na niyang dalhin ng kanyang kotse. Kalalabas lang dun sa talyar at nakakondisyon. Ibig magsisi ng dalaga pagdating niya sa Bungabon, Nueva Ecija. Mabato ang daan, lubak-lubak, mabagal ang kanyang takbo. Pinipili niyang daan na walang malalaking bato o malalim na lubak para wag sumayad ang ilalim ng sasakyan. Napapangiwi siya sa tuwing masasadsad ang kotse. Kinakabahan na baka hindi na makarating ng buo ang sasakyan niya sa patutunguhan. Nakahinga siya ng konti ng paakyat na siya sa bundok. Nagsimula ng kuminis ang daan. Gravel road pa rin ngunit bagong patag na road grader. Pinatay niya ang aircon at binuksan ang bintana. Nakadama siya ng ginhawa ng makalanghap ng sariwang hangin. Iba ang simoy ng hanging bundok. Nakakaginhawa. Parang gamot sa nanlulupaypay na kaluluwa. Hindi siya nagmamadali. Sinamahan niya ng konting sightseeing ang biyahe. Alam niyang may sapat pa siyang panahon. Malimit na itigil niya sa tabi ang kotse para tingnan ang paligid. Nang marating ang munting ilog ay huminto siya. Napakalamig at napakalinaw ng tubig. Malinis na malinis. Gusto niyang uminom ngunit natatakot naman siya. Baka magkasakit siya ng malaria. Naghilamos na lang siya, naupo siya sa malaking tipak na bato. Hindi na katulad noong una siyang pumunta sa Baler ang bundok ng Sierra Madre. Dati napakakapal ng kakahuyan. Kapag tumingin ka sa bangin, hindi mo makikitang ibaba sa kapal ng kahoy. Ngayon ay kitang-kita ng malalalim na mga bangin. Manipis na ang kahoy sa bundok. Kinakaingin ng ibang bahagi nito. May mga erosion na sa gawing itaas. Doon din sa ibabaw ng bundok nagdaraan ng linya ng kuryente mula sa Nueva Ecija patungong Aurora. Dati may nakikita silang mga malalaking kalaw sa lugar na yun, ngayon ay wala nang maririnig kundi ingay ng mga insekto at manakan-nakang ingay ng ibon. May mga bumababang ita mula sa bundok, may mga dalang wild orchids. Nais malungkot ni Zaira kahit ang mga ligaw na halaman hindi na nakaligtas sa mga tao. Orchids, ma'am. Ang alok ng isa, pinakita sa kanyang butterfly na nakakapit pa sa pinutol na sanga. Maraming bulaklak. Magkano? Tanong niya. 150, ma'am. Ang sabi ng ita. Hindi siya kumibo pero hindi rin tumawad. Sige ho, kunin na ninyo kahit 100 na lang. Ito nang tumawad sa sariling paninda. Naawa naman siya sa babae. Kasama pa nito ang mga anak na sa tingin niya magpipito o 8 taon pa lang. Sige na nga, ani at inabutan niya ng 200 ng babae. Naku, sobra-sobra ho ito, sabi ng babaeng ita. Hayaan mo na. Maraming salamat ho. Heto ma'am, dagdag. Binigyan pa siya ng 5 wild orchids, nilagay niya mga yun sa upuan sa likod. Mabagal ang kanyang takbo sa bundok kahit nabibihirang may nasasalubong siyang sasakyan. Sa wakas, nakarating siya sa Villa Aurora. Isang maliit na pamayanan sa gitna ng bundok. Doon humihinto ang mga sasakyan para kumain at sandaling magpahinga. Ipinarada niya ang kotse sa tabi at bumaba. Gusto niyang iunat ang mga paa. Malaki na rin ang inunlad ng lugar. Dati mga pawid at kahoy lang ang mga bahayan iyon.
Ngayon yung mga konkreto na. Pumasok siya sa isa sa mga restaurants na nakahilira sa tabing daan. Nakigamit ng restroom saka bumili ng soft drinks. May baon siyang sandwich. Yun ang kinain. Pagkaraan ng 15 minutos ay muli siya nagpatuloy sa biyahe. Pagkalagpas ng tulay ay sementado ng daan. Akala niya tuloy-tuloy na yun hanggang sa bayan ng San Luis. Ang unang bayan na madadaanan pagpasok sa Aurora. Ngunit gano'n na lang ang pagkadismaya niya ng ilang daang metro lang pala yun. Pagkatapos ay rough road na ulit. Marami na ring bahayan sa gilid ng bundok. Hindi tulad noon na halos walang makikitang tao sa daan. Nalulungkot si Zaira sa patuloy na pagsira ng tao sa kabundukan. She was an environmentalist at heart. Walang ibang hanap buhay ang mga taong nakatira sa gawing iyon, hindi pangangahoy at pagkakaingin. Malapit na siyang makalagpas sa bundok nang biglang sumingaw ang kanyang gulong sa may likuran. Tinabi niyang kotse, nadismaya siya, naflatan siya ng gulong. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Oh shit! Natapik niyang noo, kumuha siya ng 2 malaking bato. Nilagay sa likod at unahang gulong. Hindi pa niya nasubukan magpalit ng gulong ng sasakyan. Nakita niya kung paano ginagawa yun. Wala pa namang katao-tao sa lugar na yun, tumingin siya sa relo. Pasado 3:00 na ng hapon. Kapag gano'n pa hapon na ay madalang nang nagdara ang sasakyan. Nilabas niya ang jack, nilagay sa ilalim ng kotse at binomba. Para tumaas iyon, nilabas niya ang mga bagahe sa likod ng kotse upang mailabas ang gulong. Nagpahinga na muna siya ng kaunti bago binuhat yon. Ngunit hindi niya kayang ibaba dahil mabigat, bihirang-bihira siyang magmura. Ngunit sa mga sandaling yun ay panay ang mura niya. Ngayon niya sinisisi ang sarili kung bakit pinangahasan pa niyang bumiyahing mag-isa na nakakotse. Kung nag-commute na lang siya kahit oras-oras na ma-flat ang gulong, ay hindi siya mamumroblema. Sinubukan niyang tanggalin ang mga tornilyo sa gulong ngunit napakahigpit ng mga yon. At parang wala namang kalakas-lakas ang kanyang mga braso. Bago niya nagawang paluwagan ng isang tornilyo, basang-basa na siya sa pawis. Nang may dumarating na biyaherong truck, pinunasan niyang brasong pawis sa noo at pinara yon. Nilagpasan siya, ibig niyang humagulhol ng iyak. Tsak bago niya matapos palitan ng gulong ay madilim na. Ngunit humanap lang pala ng maluwang-luwang na paradahan ng truck at huminto yan sa unahan. Bumaba ang isang lalaki, nakasalamin niya ng dikulay at nakajacket ng maong. Miss, anong problema? Tanong ng lalaki. Na-flat ho ang gulong ng kotse ko. Baka ho po pwedeng patulong? Aniya. Tinignan siya ng lalaki. Wala kayong kasama? Wala nga ho eh. Hindi na nag-comment ang lalaki. Sandaling napatitig sa kanya, kahit hindi niya nakikita ang mga mata nito ay alam niya na nakatitig sa kanya to. Hinubad ng lalaki ang jacket at pinatong sa hood ng kotse. Nag-squat ito't sinilip ang pagkakalagay ng jack. Ibinalik ang inalis niyang tornilyo, hinigpitan. Inalis ang nilagay niyang jack, saka muling binalik. Sinilip niya kung saan ito nilagay, hindi na siya kumibo. Mali ang pinaglagay niya ng jack. Kasunod ng lalaki ang 2 pahinante ng truck. Kami na lang bossing, ang sabi ng isa. Ngunit hindi pinansin niya ng lalaki. Tumulong na lang ang 2. Hindi maalis-alis ni Zaira ang tingin sa lalaki. Hindi sila nagkakalayo ng taas. Tingin niya mas mataas lang ito ng ilang pulgada sa kanya. Naka-body fit ang t-shirt nito. Hakabang magandang pangangatawan, athletic ang build. Muscular, walang excess fat. Sa bawat pagkilos nito'y kumikislot ang mga kalamnan. Tsak niya hindi yun nakukuha sa gym araw-araw sa pagbubuhat ng weights. Kung hindi nakukuha yun sa pagtatrabaho na mabibigat. She never liked muscular men. Si Henry, bagamat alaga sa ehersisyo ang katawan ay hindi kasing laki ang kahan nito sa kahan ng lalaki. Henry was never that muscular. Naipilig niyang ulo. Bakit kinukumpara na niyang lalaking to kay Henry? Wala pang 10 minuto tapos ng pagpapalit ng gulong at tumayo ng lalaki. Naibalik ang reserbang gulong sa likod ng kotse at ang kanyang mga bagahe. Dinukot na lalaking panyo sa bulsa at pinunas ang pawis sa muka. Inalis nitong salamin sa mga mata. Sandaling napatitig si Zaira sa mga mata nito. They were the sexiest eyes she had ever seen in a man. Deep set, maitim na tineronahan na makapalat malantik na pilik mata at malagong mga kilay na bahagyang nagsasalubong sa pagkakakunot noon nito, which gave him a fierce look. His eyes were very expressive at mababa ka sa mga yun ang displeasure sa kanya. May vulcanizing dyan sa ibaba, ipagawa mo ng reserba mo, baka maflatan ka ulit, ang sabi nito. Salamat ho mister, magalang na sabi niya. Kumuha siya ng pera sa bag, inabot sa lalaki. Hindi yung tinanggap ng huli. Payo lang miss, sa susunod huwag ka nang mangangahas na magbiyaheng mag-isa dito sa bundok. Baka masiraan ka ulit.
Madalang na nagdadaan kapag ganitong oras. Tumalikod na ito tinungo ng truck, sumakay na rin siya sa kanyang kotse. Nang mapatingin siya sa salamin, may dumi pa siya sa pisngi. Hinagilap ang wet towelette at pinunasan ng dumi sa muka. Niretouch niya na rin ang makeup. Nagbalik ang lalaki na makitang hindi pa niya pinapaandar ang sasakyan niya. May problema pa ba, miss? Dumuko ang ito't sumilip sa loob. Sandaling natigil si Zaira sa paglalagay ng lipstick. Wala, inaayos ko lang yung sarili ko, sabi niya. Tinuloy niya ang paglalagay ng lipstick na palatak ang lalaki. Bakit? May problema ba? Tanong niya habang nagwiwisik ng pabango. Mahinang napamurang lalaki. Pinaandar na ni Zaira ang kotse. Ngunit aya't tumakbo ng sasakyan. Napakunot noo siya. Hindi pa rin umaalis ang lalaki. Pinatay niyang makina at bumaba siya. Hindi pala naalis ang kalso na nilagay niya sa unahan. Pinanood siya ng lalaki habang inaalis niyang malalaking bato. Nasa mga mata nitong amusement. Thanks, inis na sabi niya. Lumapit sa kanyang lalaki. Bago pa siya nakakilos ay nahawakan na siya nito sa likod ng ulot, kinuyumos ng halik sa mga labi. Bayad ka na, natatawa ang sabi nito. Bago pa siya nakapag-react ay nakatalikod na to. Muli siyang napamura, she was becoming used to it, na para bang kapag nagmumura siya'y gumagaan ng kanyang dibdib. Hindi muna umalis ang truck hanggat hindi siya nakakalayo. Bastard! Ang galit na mura niya, nasalat niyang mga labi. Para pa niyang nadaramang mga labi ng lalaki yun sa kanyang mga labi. Napailing na lang siya at pinilit na inalis ang insidente sa isip. Abala si Rosalie sa kusina nang may humintong sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Nasa bukid sila, malayo sa ibang kabahayan, hininaan itong apoy sa kalan at saka lumabas. Kotse? Wala pang naliligaw na kotse sa gawin nilang yon. May lumabas na babae mula sa kotse. Hindi kaagad niya nakilala si Rosalie. Ano ho yon? Tanong nito, sabay lapit sa may gate. Napasigaw ito sa labis na tuwa na makilalang bagong dating. Zaira? Ikaw nga ba? Nagmamadali nitong binuksan ang gate. Rosalie! Tuwang nagyakap ang magkaibigan. Kamusta na? Panabay na tanong nila sa isa't isa. Nagkatawanan, pumasok na sila sa bahay. Wow, lalo kang gumanda. Anong nangyari sa buhok mo? Yun agad ang napuna ni Rosalie. Wala nang makilala nitong kaibigan ni lagi ng mahabang buhok ng huli. Nahaplos ni Zaira ang buhok. For a change naman kaya pinagupitan ko. New look, bagay ba? Aniya. She always wore her hair long dahil yun ang gusto ni Henry. Bago siya umalis ng Maynila ay pina-barber's cut niya. Gusto niya magsimula ng bagong buhay na wala sa anino ni Henry. Kamusta ka na? Lumusog ka na ng husto? Biro niya sa kaibigan para may ibang usapan. Oo nga ewan ko ba? Sa tuwing manganganak ako nadadagdagan ng aking timbang. Reklamo ni Rosalie. Niyayan itong maupo muna si Zaira at kinuha ng maiinom. Naligaw ako, doon ako napunta sa dati niyong bahay sa bayan. Tapos lumipat na nga raw kayo dito sa bukid. Akala ko doon pa rin sa Nyugan. Mabuti na lang nagtanong ako sa may kanto. Alam niyong bukid ni na Rosalie, doon sila madalas na mag-picnic noon. Pinauupahan na lang namin yun. Wala lang ipasya ni na inay at itay na doon na lang sila sa Australia. Ayoko naman doon sa bahay sa Nyugan. Malayo sa kalsada. Maputi kapag umuulan. Mabuti naman at hindi pa ninyo naisipang sumunod na mag-asawa sa Australia. Ay naku, kilala mo naman si Ruben. Hanggang ngayon, dala-dala ang pagkamakabayan. Student leader si Ruben nung mga estudyante pa lang sila. Gusto nga kaming ipetisyon ni na inay, kaso ayaw niya. Bakit daw kami papaalipin sa ibang bansa kung nabubuhay naman kami ng maayos dito? Napangiti si Zaira. Ginulat mo ko. Ang tagal-tagal na kitang niyayayang magbakasyon dito. Lagi kang may dahilan. Tapos bigla kang susulpot. Malibang panahon ng pagpunta ko dito, nakakaabala ba ako? Nag-aalalang tanong niya. Sorry, dapat nga pala tumelegrama na muna ako. Ikaw naman. Of course not. Welcome ka dito kahit na anong oras. Pagbibigay assurance naman ni Rosalie. Nasorpresa lang ako, pero natutuwa ako't dumalaw ka. Tsak, magugulat si Ruben. Nakahinga siya. Thanks. Bakit hindi mo pa ipasok ang kotse mo dito sa loob? Anito, ikaw ang nag-drive mula sa Maynila hanggang dito? Ay ano pa, sabi mo maganda ng daan. Por Diyos, mas maganda naman kaysa dati, hindi ba? Lumawang na ng konti ang daan at medyo patag na. Sinabi mo ang natatawang sabi ni Zaira. Akala ko nga sa bundok na ako matutulog.
Naflatan pa ako. Mabuti na lang at may tumulong sa akin na biyahero. Sandaling kumilimlim ang mukha niya nang maalalang lalaking tumulong sa kanya at hinagkan siya. Ngunit dagling inalis yun sa isip. Imposibleng magkita pa sila ulit ng lalaking yun. Nang maipasok ang kotse sa garahe ay tinulungan na siya ni Rosalie na buhatin ang kanyang mga gamit. May dala ka pang mga orchids. Saan galing yan? Binili ko sa mga ita sa bundok. Magkano? Sinabi niyang halaga, napahalakak si Rosalie. Naisahan ka. Tigsa 10 piso lang mga yan. Yang may bulaklak, 50. Nakibit na lang si Zaira. Ano bang mga to? Bakit ang dami? Tanong ulit ni Rosalie. Grocery at mga pasalubong ko sa inyo. I plan to stay here for a quiet a while. Aniya. You're welcome, kaya lang hindi mo na kailangan magbaon. Hindi ka naman magugutom dito. Hayaan mo na, ilan ang anak niyo ni Ruben? Pag-iiba niya ng usapan. 4? Natatawang sabi ni Rosalie. Sabi ko nga kay Ruben, tama na yun. Gusto kasi niyang makalalaki. Mabuti na lang yung bunso ay lalaki, kaya nagpatali na ako. Mahirap na. Natawa si Zaira. Nasaan ang mag-aama mo? Nasa bayan, sinundo ni Ruben ang mga bata sa school. Ilang taon na ba si Sofia? Ang tanong niya, inaanak niya sa binyagang panganay ni na Rosalie at Ruben. Kahit hindi siya nakadalo ng binyagan, ito'y nagpo-proxy na lang. 10, grade 5 na. Yung sumunod si Maria Sabel ay 9 na taon. Si Lady ay 7 taon at si Junior ay 4. May pagmamalaking sabi ni Rosalie. Kung nagkaanak kayo kagad ni Henry, sana malalaki na rin ang mga anak niyo ngayon. Bigla nitong natutup ang bibig. Oh my, and my big mouth. Sorry, nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Henry. Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi kita nakontak. May gumiting luha sa kanyang mga mata. Kumurap siya para pigilan yon. Napanood mo rin noong inansyo niya yung pagpapakasal nila ng babae niya sa TV. Tumango si Rosalie. God, ang sakit-sakit Rosalie. Naipangako niya sa sarili na hindi na siya iiyak. Ngunit hindi na niya napigilan ang luhang mabilis na nagunahang nalaglag sa pisngi. Niyakap ni Rosalie ang kaibigan. Umiiyak na rin to. Ang walang hiyang yon. Hayaan mo, ipapabarang natin siya. Kahit na umiiyak ay hindi rin niya mapigilan ang sarili hindi mapangiti. Ganun pa rin si Rosalie. Kahit nag-aral na ito sa Maynila ay naniniwala pa rin ito sa kulam, sa aswang at sa mga multo. Wala lang kasi akong alam na mambabarang reklamo nito. Mabuti pa magpahinga ka na muna sa kwarto at magluluto lang ako ng hapunan. Inihatid na siya sa kanyang magiging silid. Isang sprawling bungalow ang bahay ni na Rosalie. Elevated yon at napapalibutan ng mataas na pader sa harapan. 6 ang kwarto ng bahay. Ang laki naman ng bahay na itinayo niyo dito, aniya. Oo nga kung ako lang sanang masusunod, tama na yung 3 kwarto. Noon kasing minsang magbakasyon ng mga kapatid ko. Nasa bayan pa kami. Halos wala na kami matulugan. Kaya na magpatayo si Ruben ay nilakihan na niya. Saka siya nagpatayo ng cottage sa may duluhan. Doon sa dating pinagpipiknikan natin noong araw, ang nangyari mas gusto na ng mga bakasyonista na doon tumuloy. Kaya wala rin tumutuloy dito kung hindi sina itay at inay. Mahabang kwento ni Rosalie. Ang dulo ng yuga ni na Rosalie ay ilog. May malaking puno ng balete doon na ayon sa ilang eksperto ay mahigit na 100 taon na. Maganda pa rin ba doon? Mas maganda ngayon. Pinaayos namin, pinalinisan para magandang paliguan. Ipinagawa ng asawa ni Ate Pina nung naririto sila ng 2 buwan. Ginawa na ngang resort Australianong asawa ng kapatid ni Rosalie. Kapag tag-araw ay maraming dumarayong nagpipiknik dito. May entrance fee para naman kahit papano may pang-maintenance sa lugar. Pambayad man lang sa tagabantay at tagalinis doon. Sa pinakadulong silid siya dinala ni Rosalie. Dito ka na, mas mainam dito. Medyo may privacy ka. Hayo ng banyo. Tinuro nitong pinto sa kabilang panig ng silid. Yun namang pintong yun ay pupunta sa veranda sa labas. Sige, maiwan na muna kita para makapagpahinga ka na muna. Tinungo na nitong pinto. Rosalie, tawag niya. Lumingon si Rosalie, nilapitan niyang kaibigan, niyakap. Salamat, aniya. You're welcome, Zaira. I'm so glad dito ka nagpunta. Pag-alis ng kaibigan, itinungo niya ang veranda. Mula doon ay tanaw niyang maluwang na kabukiran. May hagdan doon patungo sa garden sa ibaba. Gusto niyang mamasyal, galugarin ang buong paligid. Marami pa siyang panahon para gawin yon.
Pumasok na siya sa loob, naligo at nagpahinga. Kaninong kotse yon? Bungad ni Ruben na kasunod ng 4 na anak. Huwag kayong magulo, may bisita tayo. Nagpapahinga, ang saway ni Rosalie sa mga bata. Si Zaira dumating, sabi nito sa asawa. Narinig ni Zaira ang pagdating ng sasakyan. Ang boses ni Ruben at ng mga bata. Lumabas siya ng silid. Zaira! Tuwang bati ni Ruben. Kamusta ka na? Napatitig siya kay Ruben. Ruben, ikaw na nga ba? Anong nangyari sa inyong mag-asawa? Nagtatabaan na kayo. Napatingin siya sa 4 na anak ng mga to. Pawang malulusog at mabibilog. My God, eto na si Sofia. Dalagang-dalaga ka na pala. Marami na akong utang sa'yo. Hindi ka kasi namamasko sa akin eh. Biro niya. Isa-isang nagmanong mga bata. Hinalikan naman ni Zaira ang mga to. Sandali lang ha. Pumasok siya sa kwarto. Nang lumabas ay dala na niyang mga pasalubong. Binigay yun sa mga bata. Thank you, Ninang, ang tuwang sabi ni Sofia. Ang ganda-ganda po pala ninyo, napangiti si Zaira. Huwag mo nang bulahin ang ninang mo anak, biro naman ni Ruben. Hindi naman niya babawiin yan eh. Hindi po, ang ganda-ganda niya, para siyang artista sa TV. Pagtatanggol naman ni Isabel. Ang puti-puti niya, para siyang kinula, sabi naman ni Lady. Paglaki ko, puputi din ako, hindi ba tatay? Sa 3 babaeng ito ang pinakamaitim. Oo anak, ibibili kita ng maraming black and white. Ang pangako naman ni Ruben. Tawanan sila. Kinalabit ni Junior ang ama. Ako rin tatay, ibibili mo? Naku, Maring Zaira, mukhang magdedelikadong bunso ko, natatawang sabi ni Ruben. Masaya na silang nagsalo sa hapunan, maganong kumain ng mag-anak. Nahawa si Zaira. Maaga silang nagpahinga. May pasok pang mga bata kinabukasan. Nahiga na rin si Zaira kahit wala pang 8:00 ng gabi. Napagod siya sa pagmamaneho ngunit magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi siya nagkamali ng pinuntahan. Masayahin ng mag-asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatulog siya ng mahimbing. Tanghali na nang magising siya, nakapasok ng mga bata. Agad siyang naligot nagbihis at lumabas ng silid. Inabutan niya sa likod bahay si Rosalie na nagbabalaw ng mga nilabhan. Gising ka na pala. Kumain ka na. Anyong tatayo ito sa ginagawa upang ipaghain ng kaibigan. Ngunit pinigilan ni Zaira. Umuwi kasi sa kanilang katulungkot may sakit daw ang nanay, ang sabi nito. Huwag ka nang tumayo dyan, ako nang bahala. Nagtimpla siya ng kape at kumuha ng hinog na saging. Nagbalik sa kinaroroonan ni Rosalie. Yan lang ang kakainin mo? Tanong ni Rosalie. May pagkain sa mesa. Tama na to, aniya. Hindi ako sanay na kumakain ng mabigat sa umaga. Napabuntong hininga si Rosalie. Ay, sana ako din. Kaso nanginginig ako kapag hindi ako kumakain ng kanin. Sana yan lang yan. Tinulungan na ni Zaira ang kaibigan sa mga gawaing bahay habang nagkakwentuhan sila sa naging buhay-buhay nila mula na maghiwa-hiwalay pagkatapos ng graduation nila sa college. Yang si Ruben kasi, ang himutok ni Rosalie. Inanakan ako ng inanakan. Hindi pa man gaano nakakalakad ang isa, naglilihin na naman ako. Hayun, natali na ako ng gusto sa bahay. Gusto ko rin sanang maranasang magtrabaho sa opisina para naman nakagayak ako ng maganda. Nakakapag-ayos ng husto. Kaso ayaw naman niyang iwanan ako sa katulong ng mga bata. Kaya heto, losyang na. Mabuti ka pa. May pananaghiling tinignan nitong kaibigan. Ang sexy-sexy mo pa rin, ang ganda-ganda. Hindi tulad ko. Siksik na siksik. Malungkot nang umiti si Zaira. Mas nakakainggit ka nga eh, kahit na tumaba ka hindi ka pa rin iniiwan ni Ruben. Aba, subukan niya lang. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Pagkatapos ipagpapalit niya ako sa iba? Never! Ipaghahasa ko siya ng itak. Magtago na siya sa pinanggalingan niya. Ang banta ni Rosalie. Ikaw, anong ginawa mo nung pagtaksilang ka ng lalaking yun? Wala, maikling tugon niya. Wala, hinayaan mo lang siyang umalis ng ganun lang? Hindi mo siya pinigilan? Hindi mo siya inaway? Hindi mo sila sinugod ng babaeng yun? Napalatak si Rosalie. Ay nako, kung sa akin nangyari yun, maghahalong balat sa tinalupan. Ikaw kasi sobrang bait mo. Ipinakita mong mahal na mahal mong lalaking yun. Hayan, inabusong kabaitan mo. Minsan gusto kong gawin yun, ang matamlay na tugon niya. Ini-imagine ko sarili ko na sinusugod ko sila sa TV station. Ngunit kapag ginawa ko yun, sino mas lugi sa amin? Ako hindi ba? May reputasyon akong dapat niingatan. Hindi ko kayang ma-involve sa isang skandalo. My boss won't tolerate it.
Mawawalan na respeto sa akin ng mga kliyente ko. Kapag nawalan pa ako ng trabaho, saan ako pupunta? Sa isang banday tama ka doon, mabuti pa nga kalimutan mo ng lalaking yun. Hayaan mo, kapag may nalaman ako mangkukulam, ipakulam na lang natin siya. Ipapalagay natin ang balls na sa noo, sabi ni Rosalie sabay hagikik. Napangiti na rin siya. Pagkapananghali ay nagpahinga lang sila ng ilang oras. Nang malamig-lamig ng panahon ay nilibot ni Zaira ng kaibigan sa may likod bahay. Maluwang na palayan yun at niyugan ng mga magulang ni Rosalie. Ano yun? Sabay turo niya sa kumpol ng mga building sa hindi kalayuan. Babuyan at manukan, sabi ni Rosalie. Mabuti kung naharap ang lahat yan ni Ruben, aniya. Nagtatrabaho sa Department of Agriculture ang asawa ni Rosalie. Hindi lang sa amin yan, sosyo sila ng kaibigan niya. Si paring Diego, may mga tauhan sila. Nalugi kasi nung kami pa lang ang nagbababuyan dahil hindi masyadong naasikaso ni Ruben. Nung makita ni paring Diego na bakanting mga kulungan ay hinamo siya ni Ruben na ito magfa-finance at bahala siyang mag-manage. Labas gastos, hati sila sa kita. Kumita naman sila last year. Ngayon mas marami silang stocks, kwento ni Rosalie. Iginala ni Zaira ang paningin sa paligid. Ang sarap naman ng buhay niyo dito. Simple lang, walang pressure. Ikinibit ni Rosalie mga balikat. Well, yes. Napatingin si Zaira sa kaibigan, parang may discontentment sa tinig nito. But, I am happy dahil kasama kong pamilya ko. But sometimes naisip ko those things that I missed. Hindi ba after graduation ay nagtanan na kami ni Ruben dahil pregi na ako? Kung minsan iniisip ko, ano kaya kung hindi ako nag-asawa kagad? Ni hindi ko malang naranasang mag-opisina. Nasayang lang yung 4 na taon na binuo ko sa kolehiyo. Hindi ko malang nagamit. Kapag napapanood kitang tumatanggap ng award sa TV, ay inggit na inggit ako. Ang dami-dami mong achievements. Kapag nakikita kong larawan mo sa newspaper na ang ganda-ganda, nananagihili ako. Huwag kang mainggit sa akin, Rosalie. Hamak na mas magandang katayuan mo kaysa sa akin ngayon. Masayang pamilya mo. Mahal na mahal ka ni Ruben. Dapat lang, dahil siyang dahilan ng lahat ng to. Ang nagtatatawa namang sabi nito. Pero kung minsan naiinis ako dyan sa asawa ko. Masyadong maprinsipyo. Ayaw niya mag-abroad kami. Bakit mo naman nahangaring mga ibang bansa pa? Maganda naman ang buhay niyo dito. Sa bagay nga. Saka parang hindi ko na rin kayang iwanan ng lugar na to. May pangako naman si Ruben, ibabakasyon daw niya ako sa ibang bansa pagdating ng araw. Kaya lang baka pagdating ng araw na yun, uugod-ugod na kami pareho. Nagkatawanan sila. I am Rafael Peñaranda, Miss Zaira Villoria's lawyer. Ang pakilala ng lalaki kay Henry, nagkamay ang dalawa. Anong sadya niyo, attorney? Agad na tanong ni Henry. Gusto ni Miss Villoria na isettle niyong maayos na mga properties niyong dalawa. Saglit na nitigilan si Henry, pag-uway. Hindi na ho kailangan yun, attorney Peñaranda. Kung ano man ang mga naipundar naming dalawa noong kami nagsasama pa lang ay iniiwan ko na lahat sa kanya. She gave me instructions bago siya umalis na gusto niya paghatian yung pantay ang lahat ng properties niyo. We will get a professional appraiser para malaman kung magkanong worth ng mga properties niyo. She made a proposal na kung gusto mo isusuklian ka na lang niya. Saan siya nagpunta? Kunot noong tanong ni Henry. Nagbakasyon, sa pagbabalik niya gusto niya maayos ng lahat. Kailan ang balik niya? Hindi ko alam, hindi niya sinabi. Gusto kong magkausap na muna kaming dalawa. Tumayo ng abogado at nagpaalam. Well, ikaw ang bahala, but still I suggest na ituloy na rin ang pagpa-appraise ng mga properties niyo. May nakausap na akong appraiser. Go ahead, attorney, ikaw nang bahala. Ang sabi ni Henry. Nagigilty si Henry sa ginawa kay Zaira. Marami ang nagtataka sa mga kaibigan nila kung bakit nagawa niyang ipagpalit si Zaira kay Gemma. Alam niyang tinatawag siyang gago at tanga sa kanyang likuran. Maganda rin naman si Gemma kung utak ang pag-uusapan na hindi rin naman pahuhuli ito kay Zaira. Lingid sa kanilang mga kaibigan at kay Zaira, mismo ay na-insecure na siya sa dating ka-live-in. Mas tanyag siya bilang newscaster. Mas kilala kumpara kay Zaira. Ngunit mas malaking kumita si Zaira kaysa sa kanya. Yun ang pinakamalaking insecurities niya. Ang sinasabi nitong properties na naipundar nila ay kakunti lang kung tutuusin ang naiambag niya. Karamihan ay si Zaira ang nagbayad ng mga yon. Tulad ng kanilang bahay na tinitirhan sa may tahanan village sa Parañaque. Tumulong siya sa down payment, ngunit si Zaira nagbayad ng amortization.
Nang kumita ng malaki sa isang account na hawak nito'y biglang binayaran ng buo ang bahay. Yung kotse, share din siya sa down payment. Siya naman na nagbabayad ng amortization. Kung tutuusin parang tinulungan lang siya ni Zaira na mabili ang kotseng yon dahil may pakotse naman ang kumpanya kay Zaira. Unti-unting hinangat-ngat ng insecurities ang kanyang puso but he couldn't help himself. Zaira never agreed at once on anything. Pag-iisipan na muna nitong mabuti ang lahat, pag-aaralan ng pros and cons. Maging ang mga views nila sa mga issues hindi nagtutugma. Dati he found it stimulating kapag nagdedebate sila sa mga issues but later on ay naiirita na siya. Dahil kahit sa harap ng kanilang mga kaibigan ay dinedebate siya ni Zaira. Ibang dating nun para kay Henry. Para bang pinapakita nito na mas mahusay at mas matalino to kaysa sa kanya. She always looks so strong, so sure of herself. At si Gemma, well, Gemma made him feel as if he was the most important person in the universe. Hindi ito kinukontrang mga opinion niya. Sa halip ay sinusuportahan pa yon. She pampered his ego. Pagdating nila sa bahay, hindi maganda o gaga ito sa pag-aasikaso sa kanya, kahit na pareho silang pagod. Not that hindi siya inaasikaso ni Zaira nung sila palang dalawa. But Zaira was busier than Gemma. Madalas ay mas nauna pa siyang umuwi sa gabi kaysa sa dating ka-live-in. Sa piling ni Gemma, he felt like a king. Buntis si Gemma kahit kailan hindi nagdalang tao si Zaira. Ingat na ingat itong wag mabuntis. Mas importante kay Zaira ang trabaho kaysa sa ano pa mang bagay. Mabuti na lang hindi sila nagpakasal kaagad at nagkaanak. Paano kung nagkaanak na sila? Tsaka iwanan lang nitong bata sa kalinga ng ibang tao. Ang sabi ni Gemma kapag nanganak na to ay titigil na sa trabaho at aasikasuhin nila silang mag-ama. Tumangulang siya. Hindi naman niya pipigilan si Gemma kung anong gusto nitong gawin. Ngunit gusto niya ang isiping yun, na pag-uwi siya ng bahay ay may sasalubong sa kanya, may nakahanda ng hapunan. Hindi niya sinasabi yun kay Zaira noon, gusto niya ito ang magkusa. He pushed her up toward the ladder of success. He was proud of her, ngunit hindi na alam ni Zaira kung kailan to dapat huminto. They had been living together for 7 years, and 7 years was a long time. Dapat na-realize yun ni Zaira. Dapat nag-slow down na to't harapin ang pagpapamilya. But no, she was busier than ever. She always had a new account to attend to, a new contract to close.